need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Magandang araw mga ma'am sir. Ang isa sa pinaka best na timing o pinaka best na oras para kausapin mo o para bigyan mo ng atensyon ng ex mo ay yung oras na sabihin nating aksidente kayong biglaang nagkita. Okay? Yung hindi inaasahan, hindi sinadya, at bigla na lang kayong nagkita ng ex mo kung saan man. Okay? Hindi yung sa trabaho, sa eskwelahan, o sa lugar kung saan ine-expect niya na magkikita kayong dalawa. Lalong-lalo na. Okay? Actually, sa totoo lang, ito ay ina-advise ko lang na gawin ninyo kapag nanggaling na kayo sa 30 days ng radio silence. Actually, minimum of at least sabihin nating 3 weeks ng radio silence. Pwede na ninyong gawin itong bagay na ito. Only kung again, ito ay aksidente lamang. Hindi ninyo sinasadya. Dahil baka yung iba sa inyo, ang gawin naman ay maging stalker. Okay? Baka naman sadyain nyo naman ito o pagplanuhan nyo pa na gawin itong bagay na ito para lang magmuka na aksidente itong bagay na ito. Pero gayon pa man, hindi man ako sang-ayon na gawin ninyo itong bagay na ito na sadyain ninyo. Pag sinadyan nyo ito at sabihin nating lumagpas ng 30 days o kaya minimum of 3 weeks, tapos sabihin nating nakapag-self-improve kayo ng malaki, nag-evolve kayo bilang tao, nag-evolve kayo physically, mentally, at spiritually. Okay, kumbaga, ready na kayo para humarap sa ex ninyo. Kahit na sinadyan nyo pa ito, itong bagay na ito ay magiging effective pa rin para makausap mo o ma-re-attract o mayaya mo ang ex mo na sumama para makipag-date sa iyo. Bakit ko nasabi itong bagay na ito? Dahil napakasimple lang mga ma'am sir. Okay? Dahil sa oras na ito, namimiss ka na rin ng ex mo at sabihin nating sa moment na iyan, may spike ng dopamine sa utak niya. Okay? Dahil nga sa moment na iyan, matagal na kayong hindi nag-uusap, wala siyang balita sa iyo, at hindi kanya nakikita. Kaya kung biglaan kayong magkikita, biglaan kayong magka-kukonekta o magkukross ng landas, then sa moment na yun, parang mga kaibigan mo, di ba? Pag bigla mo nakita sa kalsada o kung saan man, paniguradong magkakaroon kayo ng explosion ng dopamine sa utak ninyo. Even ikaw, mararamdaman mo yung bagay na iyon. Okay, yun nga lang, sa moment na yan, make sure na magagawa mong ma-handle ng maayos yung frame mo, hindi ka magmumukhang nai-insecure, nahihiya, na-intimidate, o masyadong excited. Matter of fact, yung isa sa mga gusto ko na kontrolin mo sa sarili mo, kapag bigla kayong nagkita ng ex mo, ay yung excitement. Huwag kang ma-excite, okay? Chill ka lang at of course, higit sa lahat, dapat hindi ikaw yung mag-a-approach na una sa kanya o magpapakita ng senyales. Well, pwedeng ikaw yung unang kumausap, not unless siya yung unang magpakita ng sign na pwede mo siyang kausapin. Like for example, nginitian ka niya, binati ka niya, lalo na kapag kinausap ka ng ex mo. Tandaan niyo, ito ay napaka-sensitibo o sabihin nating may pagkadelikadong gawin dahil para sa akin, mas okay pa din na ituloy mo lang yung radio silence mo o kaya mong siya yung unang mag-chat o kaya sabihin nating unang mag-approach sa'yo o mag-reach out sa'yo via text nga o kaya chat. Okay? Mas maganda yon kaysa call. Kasi call, di mo naman alam kung bakit siya tumatawag, di ba? Mas maganda kung sabihin niya, I love you, I miss you, I'm sorry, magkita tayo o kaya magbalikan na tayo. Kahit isa lang dyan. Okay? Pag sinabi niya, mas okay yon kumpara sa sabihin nating mag-usap tayo ng personal. Pero kung ningitian ka na niya, babatiin ka niya, okay? O kaya sabihin natin, lalo na kung kakausapin ka niya,
halos equivalent na yun ng pag-reach out niya sa iyo. Though hindi kasing laki ng chance, o sabi natin kasing laki ng power, o kasing lakas ng power, nang siya yung nag-chat sa iyo at sinabi niya yung mga sinabi ko kanina, yung 5, o yung I love you, I miss you, I'm sorry, magkita tayo, o kaya magbalikan na tayo, o hindi man kasing powerful yun nun. Pero still, meron pa rin yung power na maibibigay sa iyo. May possibility pa rin na maging positive ang resulta nun. Okay? Pero yun nga lang, sabihin natin mga nasa 80 to 95% lang. O sabihin natin 80 to 90%. Okay? To be realistic. Okay? Yung moment na yan. Ngayon, ang tanong, bakit ganun kataas kumpara dun sa isa na, well, yung isa mas mataas actually, yung may text, okay? Yung may chat. Pero kaya mataas din ito dahil ito ay personal. Harapan to, face to face, nakikita ka na niya talaga. Dahil kung hindi siya interesado o hindi ka niya gustong pansinin sa moment na iyon o hindi na siya attracted sa iyo, isnabing ka niya. Di ba? Dahil ex ka niya, lalo na siya pa yung nakipaghiwalay sa iyo. Not unless sabihin natin, iba, siyempre sabihin, baka naman nagpapaka-nice lang sa'yo. Yes, totoo yun. Pero paano mo malalaman yun kung hindi mo siya i-approach o hindi mo siya kakausapin sa mga moment na iyon? Okay? Kaya nga dapat kausapin mo siya. Okay? Mag-usap kayo, tapos dapat yung pag-uusap ninyo ay sandali lang. Walang kwentuhan na mahaba. Matter of fact, dahil sa tagal ninyong hindi nag-usap o nag-connect, for sure, kayong dalawa ay excited o gigil na mag-usap sa mga moment na iyon. Kaya pipigilan mo yung sarili mo. Okay? Kaya kailangan kontrolin at disiplinahin mo yung sarili mo dahil sa moment na makita niya na excited ka sa kanya, mababalidate mo siya. Okay? Hayaan mong siya ang mag-validate sa iyo. Ngitian ka niya, kausapin ka niya, o kaya bigyan ka niya ng senyalis like kawayan ka niya, o kaya sabihin nating magpakita siya ng mga signs na attracted o interesado siya sa'yo. Okay, bagay na pwede ko kayong tulungan sa coaching session natin kung ano yung mga senyalis na iyon. Okay? Also, kapag nangyari ito, o sabihin natin kung sakaling iniisip mo na pwedeng mangyari ito, pwede ko rin kayong bigyan ng strategy kung paano ito gagawin. Pero again, gaya ng sabi ko, kung gagawin niya itong bagay na ito at siya yung mauuna, then pwede mo na nga siyang kausapin. Dahil nga sa moment na iyon, dun mo lang malalaman kung talaga bang itong sinyalis na ito ay choosing signals o sabihin nating pag-reach out niya sa'yo dahil interesado na siya ulit o kaya just trying to be nice. Okay, pero again, gaya ng sabi ko sa inyo, sa moment na yan ay nagre-risk ka ng sabihin nating chance na ito ay sabihin nating submit ulit sa iyo o makuha mo ulit yung kapangyarihan mo sa ex mo. Okay? Dahil nga, sa mga oras na iyan, imbis na sana na mas okay pa sa chat na lang siya mag-reach out sa iyo at hindi masira yung radio silence o no contact ninyo, pwede ngayon masira yan dyan pag nagkamali ka ng approach. Kaya nga importante na dapat na alam mo yung ginagawa mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mas maganda kung mag-coaching tayo. Mas maganda kung ready ka na. Okay? Dahil kung hindi ka ready, tapos kinausap mo yung ex mo, then delikado ka. Baka mawala pa yung pinaghirapan mo. Okay? Pero, again, gaya rin ng sabi ko kanina, magandang opportunity rin kasi talaga yon. Okay? Dahil yung opportunity na yon na magkaharap kayo, napakataas ng dopamine sa utak ninyo nun. Pareho kayo. May excitement yun. Okay? Yung pakiramdam nun, talagang kikilabutan o masaya kayong dalawa dahil na-miss ninyo ang isa't isa. Okay? Kahit na kaibigan mo, kamag-anak mo, kapag ka matagal mong hindi nakita at bigla kayo nagkita nito, hindi ba't mararamdaman mo talaga yung pagka-surprise o yung excitement? Matter of fact, sa moment na yun, nadadaya nyo pa nga yung mga pakiramdam ninyo, okay, na kumbaga mapa-oo siya o kumbaga nadadaya yung pakiramdam niya na maging positive yung pakiramdam o yung nararamdaman niya towards you o dun sa relationship na mayroon kayo. Okay? Kumbaga, matatabunan nun yung mga negative na emosyon na nagkaroon kayo para sa isa't isa o mayroon kayo sa relationship ninyo. Sa moment na yon. Okay? Kaya napaka-importante na alam mo yung gagawin mo kasi baka masayang yung sitwasyon. At gaya ng sabi ko, sandali lang kayo mag-uusap doon. Pag kinamusta ka niya,
kamustahin mo lang din siya, let's say siguro maximum of 3 to 5 or hanggang 10 minutes yung pag-uusap ninyo, depende sa pag-uusapan ninyo. Pero siguro okay na yung mga hanggang 5 minutes lang, tapos sabihin mo sa kanya, oh, by the way, I have to go. Busy pa kasi ako, may mga gagawin pa ako. Pero siguro it's best kung lumabas na lang tayong dalawa. Tara, let's hang out. Sama ka sa akin sa Friday. Labas tayo. Punta tayo sa ganito. Mag-usap na lang tayo. Libre ako sa oras na yon. Okay, ganon. Sabihin mo kung kailan ka libre. Huwag mong tanungin kung kailan siya libre. Kasi nga, sa moment na yon, tanda mo, nasa kanya pa rin ang power dahil siya nga ang nakipaghiwalay sa iyo. Kahit na sabihin pa natin siya pa yung kumausap sa iyo sa moment na yon, wala ka pa rin malakas na kapangyarihan doon. Pero doon na nag-uumpisa yung submission niya. Dahil sa moment na yon, sumasubmit na siya dahil nagpakita siya ng choosing signals. Pero para ma-sure natin na yun na yung tamang moment na gusto nating makita para masigurado na hindi masasayang yung pagkakataon na yun. Okay? Then mas maganda na sabihin nating lumabas nga kayo. Yayain mo siyang lumabas. Okay? Doon, sa moment na yun, doon natin masasabi yun. Dahil pag umattend siya doon, okay? O kaya sabihin natin kapag actually, pag nag-chat pa lang siya ulit sa iyo okay, pwede mo rin sabihin na i-chat kita, sabihin ko sa iyo kung saan tayo pupunta. Pwede mong sabihin na gano'n. Okay? Actually, available ako sa Saturday. I'll send you a message kung saan tayo magkikita. Ganun. O kaya kung ano yung details ng lugar kung saan tayo pupunta. Okay? Ganun. Pwede mong sabihin na gano'n. Okay? Ngayon, dun mo pwede i-test yun. Okay? Kasi kung sasabihin mo, pwede mo rin sabihin na i-chat mo ako para ma-send ko sa iyo yung lugar. Depende sa sitwasyon. Kung nakikita mong mas submissive siya sa'yo sa moment na yon at nakikita mo na siya mas agresibo at para bang kinikilig o para bang intimidated sa'yo dahil nakikita niya na mas mataas ka na sa kanya ngayon o parang nanumbalik yung pagtingin o yung pagtingala niya sa'yo, then pwedeng siya ang sabihin mong i-chat ka niya. Okay? Pero kung hindi ganun at parang naka-cover up pa rin siya, naka-guard up pa rin siya, then pwede mong sabihin sa kanya na, sige, mo ganito, I have to go, but i-chat na lang kita, o kaya sabihin mo sa kanya, I'll chat you na lang or I'll send you the details kung saan tayo pupunta. I have to go, tapos umalis ka na. Okay? Mabilisan lang. Okay? Depende sa sitwasyon, depende sa pag-uusap, kaya yung linya ko ay hindi pang universal o pang in general. Dahil nga magkakaiba ng usapan yan. Pero usually, ang sabihin mo lang sa kanya, oh, by the way, I have to go, may gagawin pa kasi ako libre ako sa Saturday. I think it's better kung lumabas na lang tayo. Tara, let's hang out. Sama ka sa akin sa ganitong lugar. I'll chat you na lang the place kung saan tayo pupunta o yung details kung saan tayo pupunta, pati yung oras. See you na lang. Okay? Have to go. Mas umalis ka na. Okay? Again, magkakaiba ng sitwasyon. That's why, kung kaya ninyong gawin, better na makausap ko kayo para mas maturuan ko kayo ng maayos. Pero kung kaya ninyong gawin yan mag-isa, mas okay din sa akin. Para at least sabihin nating matuto ka sa sarili mo. Okay? But again, you're risking the opportunity na mawala sa iyo, pati yung pinaghirapan mong radio silence. But who gives, an F kung mawala naman yung ex mo? Dahil totoo lang, nakaka-move on ka naman na. Lalo na kung nakalagpas na tayo ng 30 days. Okay? So, nakalagpas na tayong 30 days, buenas na lang o bonus na lang o ano na lang yan, extra na lang. Totoo lang, hindi nga bonus Hindi rin buenas Extra na lang kung makuha mo pa ulit yung ex mo, mag-reach out pa ulit. Diba? Dahil ang pinaka-goal naman natin ay yung maka-move on ka. Okay? Yung may ayos mo yung sarili mo. So, kung naiayos mo na yung sarili mo, then, yun talaga ang pinaka, buenas natin o bonus natin sa lahat. Yun talaga ang pinaka gusto nating mangyari. So, kung makuha mo pa rin, then at least may plus, may extra. Diba? Kaya nga sabi ko, wag mo na rin sayangin. Sayang din kasi. Okay? Dahil sa moment na yun, at least kahit paano may power ka na. Lalo na kung mag-chat back siya sa'yo o magre-reply siya sa'yo, okay? O mag-text back siya sa'yo, tapos lalo na kung a-attend siya sa date ninyo. Dahil kung a-attend siya sa date ninyo, mas obvious na ang di ba? Ang sitwasyon natin na yung ex mo ay talagang attracted at interesado pa rin sa'yo. Dahil hindi naman mawawala yung attraction. Yung interest lang ang bumababa. Dahil tandaan mo, minsan kang nagustuhan ng ex mo. Minsan kayong naging kayo ng ex mo. Okay?
So, ibig sabihin, sa dami ng tao sa mundo, isa ka sa mga pasok sa preference niya. So, attracted siya talaga sa'yo. Nabawasan lang yun dahil nga bumaba rin pati yung interest niya sa'yo dahil sa mga ipinakita mo, pagkakamali mo, o sabihin na nating mga nagawa mong hindi magaganda nga sa kanya. Okay? So, again, mag-ingat kayo pag ginawa ninyo itong bagay na ito, pero ito ay magiging effective dahil lambes na naming nagawa ito ng mga kliyente ko na tinutulungan ko o kino-coach ko sa mga sa mga session namin at mga kurso o sabihin natin mga sa akin, mga nanghihingi ng tulong sa akin, okay? Yun nga lang, mas maganda kung alam nyo talaga yung dapat gawin at may alam na kayo sa mga sasabihin o prepared na kayo mentally, physically, at lalong-lalo na spiritually bago ninyo kausapin itong ex nyo na ito. Okay? Mag-ingat kayo dahil alam ko na sa moment na makita ninyo yung ex ninyo, panigurado, magiging excited kayo. Kaya hold your frame and make sure na ang lahat ay magiging maayos. Dahil sa totoo lang, sa moment na yun, maayos ka na sana, baka mamaya makasama pa ito. Kaya make sure na kaya ninyo itong gawin at hindi ito makakasira sa inyo. Dahil once na magkamali kayo, babalik ka na naman sa dating pinagdaanan mo. Dahil sigurado, makakaramdam ka ulit ng rejection. At kapag isi-send na ninyo yung message ninyo sa ex ninyo, make sure na ito ay hindi ninyo isi-send sa kanya kaagad-agad. Okay? Hindi yung right away. Kundi bibigyan ninyo ng time bago ninyo i-send ito sa kanya para hindi ito mag-validate sa kanya o magmukhang excited ka sa naging pagkikita ninyo. Kumbaga, ipakita mo rin sa kanya na kahit na nagkita kayo ay wala ka pa rin gaanong kapakailam sa kanya. Okay? Pero babalansihin natin yan kapag ka nag-message ka na sa kanya. Dahil of course, kapag ka minessage mo na sa kanya o kinumpirma mo yung magiging date ninyo sa kanya, din ang dating nun ay of course, interesado kang makausap siya muli. Pero ang tanong, interesado saan? Makausap lang ba siya for old time's sake or maybe just for yun nga, kwentuhan lang o baka romantic ulit. Yun ang kailangan na i-figure out niya o dapat niyang i-look forward o malaman kapag ka nagkita kayo. Kumbaga yun yung selling point mo o binibenta mo o magiging bentahe mo sa mga moment na iyon. Okay? But make sure na yung message na iyon ay send mo sa kanya like, minimum of 2, maximum of 3 days. Okay? Wag naman masyado matagal kasi pag masyado namang matagal, then baka naman lumamig na yung huling naging mainit na pagtatagpo ninyo. Mamamatay naman yung momentum. Okay? So, best is actually 2 days talaga. Yung max na 3 days ay depende sa mga sitwasyon yan. Okay? So, kung ang dating ay nagkamali ka o kaya sabihin natin masyado mo napakita na excited ka o tumagal yung pag-uusap ninyo sa kung anumang dahilan, then 3 days ang best para mahila niyo ulit pabalik yung validation. Kumbaga, hindi siya ganun ka-excited. Hindi talaga siya naging submitted o na-in-love ulit sa akin kasi tumagal pa ng ganong katagal. Okay? Pero kung 2 days lang, o sabihin natin naging maayos naman yung pag-exit mo, na-execute mo na maayos yung pag-uusap ninyo, then walang problema yung 2 days. Okay? Yan talaga yung pinaka-best. Okay? At make sure na after mo siyang i-chat, okay, yung pag-uusap ninyo ay hanggang dun lang sa confirmation, tas balik ka na ulit sa radio silence mo o sa mga bagay na ginagawa mo. Hindi ka pa rin magpo-post, okay? Depende kung tapos na yung radio silence mo, tas nakapag-post ka na, nakapag-reactivate ka na ng account, then okay lang na magtuloy-tuloy ka social media. Pero alam niyo naman kung paano yung balance na pagpo-post, di ba? May video na ako dyan kung tuwing kailan lang. Max natin at least isang beses lang sa isang linggo. Okay? So, tuloy ka lang dun. Kung sabihin nating nagawa mo na yun. Pero kung mga 3 weeks pa lang, hindi ka pa talaga nagre-reactivate ng account mo, huwag mo muna i-reactivate yung account mo. Okay? Tsaka mo na yun i-reactivate pagka nagkita na kayo o tapos na kayo mag-date doon sa unang date ninyo. Okay? Matter of fact, kahit matapos yung unang date ninyo, depende pa rin yan sa magiging resulta ng date ninyo kung i-reactivate mo na ba talaga. Okay? May video na rin ako tungkol dyan. Kung gusto niyo malaman kung paano gawin yan, pwede niyo rin akong kausapin tungkol dyan. Okay? May coaching session ako. But again, make sure na hindi magmumukhang excited ka. And yung date ninyo,
make sure na hindi rin agad-agad, hindi mo rin sasabihin sa kanya na sa ganitong araw ka kaagad available. Okay? Matter of fact, yung date ninyo, best niyan is sabihin nating mga ika-4th day. Okay? Kasi 2-3 days di ba? Pwede ring 3rd day. Okay? So kung 2 days, after 2 days mo siya chinat, pwedeng kinabukasan, o kaya sabihin natin, pwede 4th day. Gawin na lang natin 4th day. O, ninyo gawin. Okay? Like for example, kung 2 days, bigyan mo ng 2 araw kung saan kayo magkikita o kung kailan kayo magkikita. Okay? Kung sakali namang i-reject ka niya, depende na yan sa sitwasyon. Kung sakali naman sabihin niya, hindi ako pwede sa araw na ito. Sa ganitong araw ako pwede. Okay? Then case-to-case basis yan. Okay? Kung papayag naman siya kung saan kayo pupunta, kahit na sabihin natin malayo yung pupuntahan ninyo, talagang sasama siya kahit saan sa iyo, then pwede natin tingnan na yung sitwasyon. Kung talagang pwedeng pumayag ka sa gusto niya, ay, hindi ako pwede sa Friday pero pwede ako sa sa Sunday. Tingnan natin. Okay? Tingnan natin yung sitwasyon. May mga iba't ibang sagot dyan. Okay? Like for example, sabihin natin, sinabi niya, sa Sunday ako pwede. Ganyan, sabihin natin, sabi mo, sige, I'll check my schedule. Babalikan na lang kita. Okay? Tapos balikan mo siya ng Saturday, tsaka mo sabihin sa kanya na pwede ka ng Sunday o kung kailan siya pwede. Kung Monday o Sunday, tsaka mo sabihin na ganun. Okay? Pero again, kung after 2 days mo siya chinat tungkol dun sa info o details ng pag-meet ninyo, then bilang ka ulit another 2 araw, dun kayo magkikita. Okay? Kumbaga, dun sa i-chat mo, after 2 days, dun kayo. O yun yung araw na yun. Okay? So, kung Tuesday ngayon, bilang ka Wednesday, Thursday, Friday ang pagkikita ninyo. Okay? 2 araw yun. Alright? So, again, hindi po pwedeng tatagal ng 1 linggo o 2 linggo lalo na dahil lalamig naman yung sitwasyon. But again, this is a very risky situation. Okay? Huwag kayong magpatumpik-tumpik o sabihin natin, not actually tumpik-tumpik, mag-relax-relax ba? Okay? Huwag kayong mag-relax o komportable lang basta dito sa pagkakataon na ito, sitwasyon na ito. Dahil sa oras na magkamali kayo, again, baka bumalik kayo sa dating sitwasyon ninyo. Dahil ang pakiramdam niyan ay rejection at panghihinayang. Okay? Dahil nga, siguradong makikita at makikita mo na may bagay na mawawala sa iyo. Okay? So again, make sure na ang lahat ay magiging maayos at pulido. Okay? Dahil ayoko naman na mapahama kayo ng dahil lang sa sabihin nating pagiging careless ninyo. Maraming salamat. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door.